Yun ang binibigyan ng ayuda ng national government. So marami po ditong kasapi na iba't ibang ano ng sustainable livelihood program. Subsidy, kagaya ng mga Fortis, mga benepisya, ano ng mga tulong ng government para sa mga mamamayan ng liyan. Kagaya ng mga bigay ng mga akap, kagaya ng mga bigas, kagaya ng mga ano ng mga DSWD. Continuous naman po yun. Actually, the last week, kay Congressman Leandro, yung lahat ng ano ay nabigyan ng siyam na lang magsasaka ng bigas. Yung before that, nakatanggap naman ng mahigit 2,000 tao from the provincial government ng bigas din, ayuda para doon sa mga magsasaka din at saka doon sa ating mga tricycle drivers operator, yung mga TODA. Ngayon, yung naging programa po ng ating mayor, since nagkaroon ng national emergency pagdating doon sa pagtaas ng mga gasolina. Opo, oo. Subsidy, may subsidy. So, ang ginawa po ng ating mahal na punong bayan, Mayor Joseph, ay ikinansila ang lahat ng mga festivals dito. Opo. Actually, parating pa lang ang kapistahan, pero lahat ng barangay ay ikinansila yung kapistahan. At ang ginawa ng ating mayor ay binigyang ayuda o fuel subsidy naman sa lahat ng TODA, jeepney, tricycle, aquabike, mga magbabangka, binigyan ng ayuda ang tigda 2,000 para sa lahat ng gumagamit ng ano. Ayun nanggaling sa pagtitipid ng pamahalang bayan na imbis na gamitin sa mga programa at proyekto para doon sa mga pasaya, Opo. ay kinansila ng mayor, imbis na gamitin sa pasaya. Yung kapistahan ng liyan, Ay sinuspindi po ang mga gastusin para doon magpamahalaan at inilaan para doon sa mga iba't ibang ahensya na gumagamit ng fuel. Kagaya nga sinabi ko kanina, maging sa parte ng mga mangingisda, binigyan po lahat ng mga nakarehistrong bangka, maging doon sa turismo, binigyan yung mga aquabike natin, at yung pinakamarami nga po dito ay ang tricycle drivers operator, more or less 900, at saka yung mga jeepney drivers operator. So yun po ang naging bangin ng ating mahal na punong bayan para lang maayudahan yung ano. Dito po sa o sa pagkansila po natin dito sa mga kapistahan, hindi ba ito tinutulan ng mga kaparian? Actually, hindi naman po natin kinakansila yung mga kapistahan. Okay, oo. Ang kinakansila po natin ay yung mga programa para I sa see, kapistahan oo. na ginagastusan ng pamahalaan. I see, Pero malinaw. malinaw po na hindi pinagbabawalan maghanda ang bawat isa. wala sa national government, kagaya sa provincial government na papunta sa local government para sa kapistahan. Wala po. Wala. Hindi pa po nangyayari sa amin na kami mabigyan ng subsidiya para doon sa Sa kapistahan mula sa provincial festivals, government. even from the provincial or national government. Yan po yung sinasagutan ng pamahalang bayan naman. So yung gagastusin sana para sa pagpapasaya ay kinansila ng ating mayor. Pero hindi po kinakansila ng mga kapistahan. Ayun po tradition po yan. Kasi nililinaw naman po namin kasi may mga issue sa ibang lugar na ganyan na di ba kinansil daw yung pagdiriwang ng kapistahan, pati yung mga hindi na ginawa Hindi yung na naghanda. Oo, na misinterpret kumbaga. Hindi naman po. Yung naman, yung paghahanda natin sa Brigada Eskwela, kumusta naman ang paghahanda natin dito sa So para ang lahat po ng eskwelahan dito ay ayuda talaga ng ating Ang kailangan. Hindi lang sa parte ng brigada, maging sa mga aktibidad ng sports, yan po ay continuous ang suporta ng ating mahal na mayor. Katunayan nga po, itong last
palarong pambansa, lahat ng participants po ay pinagkalooban ng ating mayor, from coaches to players ng tig 15,000. Yun po yung dumayo sa ating ano. Basta dire-diretso lang po ang pagbibigay ng tulong, lalo tigit sa mga ano. Dito naman po sa ngayon, nagsisimula pa lang ang brigada, yung mga pintura, yung mga personal na pangailangan ng school. Yun naman po halos karamihan, hindi naman dumadaan sa pondo ng munisipyo, kundi mismong personal na pera ni Mayor ang ibinibigay niya para pagtulong doon sa Tungkol sa mga scholarship mo dito sa sa scholarship program po ng ating Mayor, yan magandang tatanong niya. Kami po ay actually, hindi po natin pwedeng sabihin scholar. When we say scholar, it will continue up to 4 years. Meron po tayong every year na educational assistance ng tigli 5,000 sa umigit kumulang 800 tao, 800 estudyante. bawat semester. Taon-taon. Taon-taon. 800 to 1,000. Student ang nakakatanggap po niyan. Taon-taon po yan, may record po tayo. Basta ang beneficiaries po niyan sa totoo lang is yung incoming first year college. Yung after ng grade 12. So pwede kayo nang magpalista dito. At ikaw naman ay makakatanggap ng 5,000 para doon sa Ang kinakailangan po lang namin requirements doon ay ikaw ay enrolled. Enrolled ka ng college. So entitled ka para makatanggap ng 5,000 at yun naman po ay kinukuha namin sa share ng environmental users fee dito sa buong nasa kupa ng bayan. Kaya dito sa mga coastal areas, meron po kaming environmental users fee o EUF kung tawagin na naniningil po ang pamahalang bayan ng 25 pesos kada tao, kada turista. Pero kung ikaw ay tagalian, hindi ka para magbayad. Matapungkay, Balibago, Binubusan, Bilahan, San Diego, Lumanyag. So yun po yung 6 coastal areas na nagiging sources ng ating environmental users fee. At yung environmental users fee naman po ngayon, hinahati po yun sa 5 bahagi. May kalahati po ng barangay, excuse me, ang membro para sa basura, educational assistance, at saka yung general fund. So yun po yung binabalangkas na bahagi ng environmental users fee. Dito po sa environmental development na ginagawa ninyo, kumusta naman po yung mga dalampasigan natin na ayon sa balita na minsan may karoon na reklamo dito sa mga pagbakod ng mga dalampasigan at medyo nawalan ng karapatan yung mga mangingisda natin, medyo nayurakan yung kanyang karapatan. Actually, wala pa po naman kami na-encounter na gano'n Apa. sa mga dalampasigan natin na hindi nabibigyan karapatan yung mga mundaragat natin. Wala pa naman po kami na-encounter na gano'n. Hindi pa naman karoon ng reklamo. Sa tungkol sa health program niyo, kumusta naman ang Health program po natin, mayor po ay nagbibigay ng medical assistance sa mga may sakit. And at the same time, bukod doon sa tulong ng munisipyo, meron po tayong tinatawag na MAIP, Medical Assistance for Indigent Families. Like for example, na-confine ka doon sa mga hospital within the area of Calabarzon. The Calabarzon. Full Calabarzon. Full Calabarzon. Kahit isang university. Apo. May bill kang halimbawa 30,000, 40,000, nasasagot po ng mayor ang halos mas malaki doon sa bahagi ng alam. Ayun po matutulungan po tayo ni Kong Leandro, Bibisteg, dito sa BPI, meron siya. And at the same time, dinaulodan po rin ng munisipyo, si mayor, ng MAIP na tinatawag, na ang nagpapacilitate naman ng pagbibigay ng ayuda ngayon ay ang mayor. Bukod po yung sa lokal. Sa local, when we say local, medical assistance, transferable into cash. Unlike doon sa MAEP, it is
going to the hospital Oo. as payment doon sa mga hospital bills. National, walang ano ng national, kundi provincial. I don't think if it is considered as national, it came from Senator Loren and Congressman Leandro, yung MAIP. Pero ang nagpapasilitate po noon is si Mayor. Ako po yung signatories doon. Kung halimbawa sabihin ni Mayor, bigyan mo pare ng 30,000 dahil 50,000 yung bill niya, Oo. para mabawasan, binibigyan po namin yun. Kumusta naman po yung proseso ng mga sa pagbibigay ng tulong doon sa mga subsidy natin, particular yung pagtulong doon sa mga may sakit sa hospital. Wala po tayong pinipili. Oo. Yan po ang kabilin-bilinan po ng ating mayor. Kahit na sino, mga kalaban man sa politika o na Ayun. basta lumapit, kailangan nating tulungan dahil ang pero ng mayor ay yan naman din para sa taong bayan. Yan ang pinakatumpak Hindi na po yan pamamaraan. Hindi po Para sa nangyayari taong bayan. ng mayor. Yan po ay para sa taong bayan. Never po siyang tumingin, may kalaban man o kakampi, basta ang importante, makakatulong tayo. Independent, so. Ang po ng ating mayor. Tungkol ho sa ano natin, bukod sa subsidy, may mga purpose din tayo kagaya ng mga senior na ano, tuloy-tuloy yung mga ayuda natin sa senior, may mga beneficiary pa ba sila, libreng gamot. Ang senior po, ewan ko kung nakapagtanong na kayo sa ibang bayan. When we say senior, libre po ang gamot. Libre po ang gamot natin sa senior. And at the same time, meron po tayong tinatawag na national beneficiaries ng senior, which is under doon sa sinasabi nga lagi na pinamamalita na talagang entitled kang maging makatanggap ng ganito. Pero pagdating sa national government, once na ikaw ay may pension like SSS, SIS, tinatanggal nila ang pangalan. So, Pag may pensyon, tinatanggal nila yung national. The national kasi is nagbibigay ng 1,000 a month. So, continuous po yun dito sa amin. And, para mabigyan naman ng dahil yung iba naman, magkano lang ang pension 2,000. In-accommodate din po yan ng ating mayor. Sa tingin ko po, hindi naman po tayo nagmamalaki dito lang sa bayan ng Lian, na yung ibang senior na natatanggal dun sa national, nakakatanggap din po dito sa local ng 500 a month yung mga senior. Bukod doon sa libreng gamot nila na nakukuha dito. baba okay. Ano? Yun po pwede nyo pong ipagtanong sa ibang bayan kung merong local pensioner ang senior. Dito po sa amin, may mga local pensioner po ang senior. Yun Ayun po, napakaganda. Medyo informative po yung mga pahayag nyo, sir. Maganda pagka magpapatuloy yan. At talagang- Continuous po yan dahil ang mayor po ay nakaupo ng halos 4 na taon na. Apo. Kasi siya ay successor. From vice mayor sa hindi inaasang pangyayari, namatay yung mayor due to COVID. So siya naging mayor after 1.5 year na di pagiging vice mayor. From that time, continuous po yan. At sa totoo, kaya ako naman po nasasabi, po ako'y kasama na niya simula pa nung siya vice mayor. Pero before na maging vice mayor, kasama po niya ako, dating kapitan kami pareho. Kaya naman pala. Ako po'y pinapag-resign niya nung siya yung vice mayor, at sabi niya sa akin, para samahan mo ko din eh. Kaya alam na alam ko po yung lahat ng simula po nung COVID pa, na naging programa niya noon para lang yung mamigay ng gatas na napareklamo pa siya na bawal daw mamigay ng gatas based on DOH anong magagawa mo COVID nga pandemic tayo, hindi yung pinamimigay niyang gatas hindi naman galing sa pera ng munisipyo kundi galing sa bulsa niya. Napareklamo pa siya. Medyo maganda yung tandem nyo, pero mukha yatang umani ng mga pagbati ko sa mga kalaban sa politika. Actually, wala namang direktang malinaw na kumakalaban. What I mean to say is,
walang direkta. Oo. Merong mga pailalim Mm. na ayaw magpakilala. Oo. So, hindi natin maiiwasan yan. That is politics. Mali yan. Di ba? Hindi natin maiiwasan yung mga ganun. Pero wala pang dumeklara from the very beginning na kumakalaban ng direkta sa mayor. Kasi maganda naman yung ginagawa. Wala rin sila Kasi Mapapala. out of 19 barangay, walang kapitan na hindi kanya. Talaga, okay. Oo. Di po ba? Mm. Out of 8 councilors, walang kontra sa kanya. Even yung vice mayor ngayon na dating kalaban sa politika, kanya. So, ibig sabihin, walang ginagawang masama ang mayor para kalabanin ng Matibusen. Yun po. Ayun. Yun lang ang aking masasabi dahil wala pa kaming na-encounter ng personal na nakikipagbalitaktakan para lang paglaban yung kanilang Oo. ng harapan. Dahil sa totoo lang, hindi naman ako nagbubuhat ng sariling bangko para sa aming mayor. Pero wala pa pong direktang harapang tumakalaban sa kanya. Maganda rin po ang feedback namin kay Mayor Pihi. Kaya siyempre dito po sa ginawa naming monitoring, pag-iikot, para po mabuo yung article natin at makakatulong ito para sa pagbabago ng kaisipan ng taong bayan at maituwid po natin ang mga maling paniniwala na tungkol po sa mga kawani ng gobyerno natin na minsan nasasangkot sa mga issue. Di naman kami nagtatagal. Maraming salamat sa panayam namin sa inyo. Thank you, sir. Napanayam namin kayo. Magandang hapon po.